Marahil, nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang report mo yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak itong ngayon. Kasi ito talaga yung trabaho ni Remulla para hindi na makatakbo si Sara Duterte. Kaya target Sara. Okay? Hanggang nandyan ngayon si Remulla to protect the addictus bangag bangag Marcos. Marahil, nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang report mo yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak itong ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kaso yun. Hahalongkatin ang confidential fund o kung anuman ang pwede nilang makita sa confidential fund, sa education, na kung saan si Inday ay namuno. Nagkamali ba ang ating puting ahas nung in-inform natin kayo noong July? Hindi. Kasi ito talaga yung trabaho ni Remulla para hindi na makatakbo si Sara Duterte. Kaya target Sara. Okay? Ang gagawin nila mga palangga, okay? Sabi ko nga sa inyo, mamadaliin nila na halongkatin, tignan mo, unang segundo pa lang, unang salvo pa lang ng kanyang panunungkulan, pag-appoint sa kanya. Ano? Halongkatin ang lahat ng pwedeng halongkatin. Ang punto naman natin dito, okay? Good luck kung may mahalongkat siya. Walang problema yon. Okay, nahalongkatin niya dahil trabaho yan ng ombudsman. Tatamnan nila ng tanim kaso, fabricated crime, fabricated cases, laban kay Inday Sara, katulad ng ginawa nila sa akin at kay Harry. Imagine nyo, balikan ko lang ng konti, yung ginawa nila sa akin. Ako, ordinaryong tao, ordinaryong citizen, nag-expose lamang ng kadyutahan kapag nanakaw, kasmaglingan, kidnapping ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas. Diba? Pero anong ginawa? Diba? Sa tulong ni Lisa Tanas, nandyan nagsaripata si Taberna, si Zaldico, yung designer, Quinones, na nag-file ng kaso laban sa akin dyan sa Pilipinas gamit ang fabricated address na inutos ni Lisa Tanas para pahirapan si Maharlika, para hindi makatapak ng Pilipinas si Maharlika. Or actually, nalaman ko yan. Hindi nila yan sinabi publicly. Ayun kay Taberna, yes, sinabi niya. Pero yung ibang mga kaso, katulad ni Saldi, kung hindi yan sinabi, na para pagdating ko sa Pilipinas, aarestuhin ako, ikukulong ako, torturein ako, o kung ano man, or patayin nila ako. Maharlika lang to, ordinaryong tao katulad mo. Eh, paano pa si Inday Sara na kahit saan ka umikot ngayon sa buong bansa, sa buong mundo, kung sino ang pinakamalakas na pambato para sa presidente ay si Vice President Sara Duterte. Wala nang iba. At kahit mag-eleksyon tayo ngayon, wala nang iba. Yan ang mission ni Boying Remulla. Target bonjing. Dahil 'di ba ang trabaho ng ombudsman ay what? Mag-imbestiga sa mga katiwalian ng mga politiko. Pero hindi nila tututukan ang mga kaalyado nila. Ang tututukan nila si Sara lang at ang mga magkakapatid at ang mga magkakaalyado. So yan, kaya yung investigation ngayon dyan sa Blue Ribbon, na yun nga, sinuspend na nila, it's sad to say, ayaw natin maging pessimistic, pero wala talaga mangyayari dyan. Di ba? Magpalit-palit man tayo hanggat nandyan si Bangag. Okay? At now, si Remulla, 70 years, I believe, yung kanyang panunungkulan dyan, pinwesto sa dyan. Para kapag wala na si Bangag, okay? Pag wala na si Bangag bilang presidente, kasi pag wala na siya sa presidency, wala na siyang immunity, di ba? Sa mga kaso-kaso. So ngayon, nandyan ngayon si Remulla to protect the addictus bangag Marcos. Yan ang katotohanan na hindi, well, alam ko nakikinig kayo, na sinabi ko na sa inyo, bago pa nagbalita na si Remulla ay ipapalit sa DOJ, sinabi ko na sa inyo yan. Hindi dahil may bolang kristal ako, kundi may nagmamalasakit sa atin, sa inyong lahat, dyan sa Kongreso, na ito ang plano ni Tambaloslos
ni Martin Romualdez na kabrad niya, ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. May mga taong poprotektahan natin ang kanilang buhay na maglalabas ng koneksyon ni Remulla sa Okada. Meron din yan. Okay? Iimbestigahan natin lahat. Okay? Halongkatin natin din itong ginawa ni Remulla na pag-absuelto ng gobyernong Bangag sa kanyang anak noong 2022 ay nahulihan ng kush mula sa San Diego. Pipigain natin, okay, si Torre, pipigain natin sila Kanilaw, lahat, pipigain natin yung mga yan, pipitikin natin ang kanilang mga itlog para paaminin na ang may kinalaman sa kidnapping kay Pangulong Duterte ay sino? What? Ang mga Marcos, ang mga Remulla na nagsabwat-sabwatan sila. Mga kababayan, kung mayroon akong power, money and power, mga kababayan, pipit-pitin ko ang itlog lahat ng Department of Justice kung saan nung kinidnap nila si distressed mother, yung anak ni distressed mother, well, pinilit nila pati si distressed mother, si Sheena sa Turkey, yung dalawang anak niyang minor de edad, kinasabwat ni Lisa Marcos sa Tanas, ni Bangag Jr., ang Department of Justice, ang DFA, si Teddy Boy Locsin Jr. at si Maria Lourdes Barcelon. Ayan, paulit-ulit natin sinasabi yan. Ang Embahada ng Pilipinas sa Turkey, sabwat ang DOJ. So wala talagang patutunguhan na ang bayan natin. So kung hindi kayo kikilos, mga kababayan, na mapatalsik sa ngalan ng boses ninyo ang Bangag na administration, then baka hindi natin maupo si Inday Sara sa 2028. Dahil bago mag-2028, ay sisiguraduhin ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Boying Remulla, ni Tambaluslos na fraternity brother niya na ma-disqualified si Inday Sara perpetually. Not only that, isasama si Pulong, isasama si Baste para burahin ang mga Duterte. Yun lang yun. Yun lang, mga kababayan. Yes, sabi ni Palangga. Nakakaiyak na talaga ang Pilipinas, naghahari ang mga adik at kawatan, Nini and Nikki. Kaya nga yung involvement ng mga Remulla dyan, sa sa Pogo, sa Cavite. Yung involvement nila dito sa isang, what's that pangalan niya? Kimong. Diba? Maraming involvement yan sa mga negosyo dyan sa Cavite. Kaya, alam nyo yan ng mga taga Cavite. Ako, mga kababayan, sabi ko nga, hinarap ko na ang lahat ng mga demonyo. Okay? Hinarap ko na, nilalabanan ko. Nasa, nasa inyo yan, mga kababayan, nasa mga kamay, sabi ko nga pa ulit-ulit ko, sinasabi sa inyo dito, na nasa kamay ninyo kung paano ninyo ipagtanggol ang inyong bayan. Dahil sa, kita nyo, dahil sa kasamaang palad, ay what? Kayo ay nasa impyerno na. Okay? Nasa mundo na kayo, nasa stage na kayo ng buhay ninyo dyan sa Pilipinas, nasa impyerno na kayo. Bakit kamo? Dahil pinamumunuan kayo ng